Naglabas ng bagong update ang ina ni Joe Rovero, misis ng aktor na si Andrew Schimmer, na kung saan ay makikita ang comatose na si Joe. Mapapansin na tanging ang mga aparatos na lamang ang tila nagbibigay buhay sa misis ni Andrew. Gayunpaman ay nananatiling positibo si Andrew Schimmer at pamilya nito na muling mabibigyan ng pagkakataon si Joe upang tuluyan na itong gumaling. Matatandaan naging maayos na sana ang kalagayan ni Joe at nagkaroon pa nga ito ng pagkakataon na maiuwi ito sa kanilang bahay. Ngunit matapos lamang ang isang linggo ay muli itong binalik sa ospital at ipinasok sa ICU. At ito na nga, sa bagong update ng pamilya ni Joe ay comatose ito ngayon. Kaya muling kumakatok ang aktor na si Andrew Schimmer na naway isali ang kanyang misis sa dasal ng kanilang mga supporters. Mami, nandito sila. May mga anak mo. Kita mo. Mga kapatid mo, nandito mami, dadalawin ka. Isip ka lang. Ha? Seems like only the machines are keeping her alive. She must be very tired now. Submit her to God for her final rest. Nakakaawa na. Nakakaawa na po siya. Kita na ang hirap niya sa mukha niya. Mahirap ding sabihing pagpahinga niyo siya dahil umaasa pa kayo sa isa pang himala at sana nga pagbigyan pa kayo ng ating Panginoon. Pero pakiisipin niyo rin po kung anong hirap pinagdadaanan niya sa kalagayan niya ngayon. Praying na sana ay matupad ang hangarin niyo na gumaling pa siya. Napakasakit man tanggapin at sobrang hirap man. Kung hirap na ang pasyente, isuko na po natin siya sa ating Panginoon. Mami, wag niyo po siya pahirapan. Nakakaawa na po siya. Lumalaban siya kasi alam niya na may nag-aalaga sa kanya. Pero kung alam niyo nahihirapan na siya, palayain niyo na po siya. Bulungan niyo lang po na sige anak, lakad ka na. Okay lang kami. Parang nahihirapan din po kami mga sumusubaybay. Praying for your wife. God is a merciful God. God makes miracles, so don't stop praying and asking for miracle. May God give you strength to look after your wife. How blessed is wife to have you. Not everyone does that. God bless you more than you ask for. Lift her up to God. Tell God siya na bahala sa asawa mo. Surrender her to God cause only Him knows what's best for her. Trust everything to God. We all knew how much you love her and needed her to live. Saludo ako sa iyo kapatid, sa sobrang pagmamahal mo sa Kanya. Ikaw ang nagpatunay ng for better or for worse in sickness and in health. Kasama mo kami sa pagdarasal para sa ikagagaling niya. Patuloy siyang kumakapit at lumalaban dahil alam niya kung paano mo din siya ipaglaban. Kapit lang at walang bibitaw. Kasama niyo ang Panginoon. Healing and prayers be with your wife. Hipuin nawa ng Panginoon ang buong katauhan niya at bigyan ng kagalingan para sa inyo na nagmamahal sa Kanya, lalo sa iyo at mga anak niyo. Huwag kang bibitaw.
Get well soon, hoping for your recovery para makasama mo ulit ang pamilya mo. Your kids needs you. Lord, heal her. Isang taon na siyang may life support at isang taon na din siyang wala ng privacy sa sarili niyang katawan. Isang taon na din siyang lumalaban at isang taon na din siyang nahihirapan. Kung sa tingin niyo mabubuhay pa siya ng normal uli at may enjoy niya ang sarili niya kasama ang mapagmahal na pamilya, then gawin niyo lahat ang dapat niyong gawin para mabuhay siya. Pero kung sa tingin nyo, hirap na siyang makipaglaban dahil sa gusto mo siyang mabuhay pero gusto na niyang magpahinga para mawala na lahat ng mga sakit na nararamdaman niya, then let her go. Mahirap din yung sitwasyon ng pasyente at nakahiga lang 24/7 at kung ano pa mga gagawin sa kanya to keep her clean. Naranasan ko rin mawala ng mahal sa buhay pero mas nakakagaan sa pakiramdam yung ila-let go mo siya nang walang guilt feelings. Ma'am, mahirap po nararamdaman nyo, masakit. Bakit po need pa natin pahirapan ang isa't isa kung nakikita naman natin na hirap na po? Bakit need po natin ipaubaya ang lahat-lahat sa Ama na ipagmakaawa nyo po kung talagang para sa inyo talaga o para sa Kanya na nang sa ganon gumaan naman kahit paano ang nararamdaman nyo? Kung mawawala man anak mo ma'am, ihanda nyo na lang po sarili nyo nang maluwag sa loob nyo. Let her go. It's been a year she's suffering. Be frank and ask the doctor how long she will live and if still there's hope. She's in so much pain already, can't you see? What I can share by seeing the situation in my mind, surrender everything to God. Let God take charge of her. God is all-knowing. He knows what is best for us.